Hi guys! RJYC Vlog here. Kamusta kayo? So, I'm back. So, i-discuss natin yung mga kaganapan. But before that, please like, subscribe, comment, and share. And thank you to our new subscribers and new followers in RJYC Vlog YouTube channel and RJYC Vlog Facebook account and RJYC Vlog TikTok account. Okay. So, ito na nga. Paano ba natin matatanggap itong mga kaganapan sa Earth? Actually, hindi natin matatanggap. Hindi natin matatanggap, kaya kailangan nating labanan. Kasi tingnan nyo, yung nangyari kahapon sa Tridorcom, yung nangyari kay PRRD, at yung mga mangyayari pa sa mga susunod na araw, ay may kinalaman pa rin yan sa idea na ang gobyerno ni Bangag ay lumili niya talaga. Dati kasi pinipikon ko lang o inaasar ko lang yung mga tao pag sinasabi kong mangmang o angat, tangi or bugok. Pero alam nyo ba, habang tumatagal ang argumento, nakikita ko talaga na papunta talaga ron eh. Yun talaga yung linyahan nitong si Bangag eh. Yung PNP na talaga, patangan na talaga. Kasi tinan nyo sabi nila, ang mga vloggers daw ay nagpi-fake news. Kaya sila gagawa ng regulasyon at nagpahiring-hiring about sa fake news. Pero, yung kinuhanan nila ng idea at opinyones about sa kung fake ba ang isang video ay isa ding vloggers. So medyo naguluhan ako ng saglit at konti lang naman. Kasi alam naman natin yung purpose talaga. Kasi scripted naman yung nangyaring ganun, di ba? So, alam natin na ginagawa lang yan, hearing na yan, is para patahimikin ang mga vloggers ng Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Tapos, ang isa pa is yung pagpapatahimik nila sa mga vloggers ng Duterte supporters ay isang taktika para sa nalalapit na halalan at sa mga susunod pang mangyayaring kalokohang gagawin nila kay BP Sara. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. So, hindi na tayo magtataka kung ano man yung ginagawa nila ngayon. Pero nakakatawa. Nakakatawa lang kasi akalain mo na ang isang walang kredibilidad at walang dignidad na dating vloggers ng supporters ng Dutertes ay bumaligtad at kumampi sa mga Marcos, sa mga Bangag, ay biglang siya na yung kapanipaniwala at biglang naging forensic expert na ang bakla. Bakit? Tinanong siya kung authentic daw ba yung video ni Bangag na nagpupulburon. Tapos sa opinion nitong si Pebbles Talakera, real name Vincent Conanan, ay sabi nitong si Akop ay kung totoo daw ba yon video na yon or deep fake. At ito na, pinaniwalaan nitong si Akop yung sinabi ng isang walang dignidad at walang kredibilidad na babaeng bumaligtad dahil sa pera. Kung napanood nyo yung live ni Maharlika Boljacan, also named as Miss Claire Contreras, na ibinuking niya doon lahat ng nalalaman niya about sa videos, na kung saan ay may nagbigay talaga sa kanya ng videos na yon na isang puting ahas niya o yung kanyang intel. So ngayon, pinagbibintangan nitong Tridorcom si Attorney Harry Roque na siya ang nagpakalat ng video na yon at nag-uumpisa para pabagsakin si PRRD. So ngayon,
Sinabi nitong si Akop at tinanong kay Talakera ang kanilang script na pinagpraktisan siguro ng ilang linggo kung deepfake daw ba yung videos. At sinabi nga ni Talakera na hindi nga daw totoo yun, deepfake daw yun or whatsoever. So, akala ko ba hindi sila nagtitiwala sa mga vloggers at mga fake news nga daw ang mga vloggers, kaya sila nagpahiring-hiring. Pero bakit sila naniniwala sa sinabi ng isang vloggers din na ang masaklap, vloggers na bumaligtad, yung walang kredibilidad, yung walang dignidad, yung nagpapabayad dahil wala siyang pangkabuhayan showcase. Tapos dun sila maniniwala, kaya matatawa ka na lang talaga dito sa Tridorcom at matatawa ka na lang talaga sa sistemahan nitong Bangag administration kasi masyadong obvious yung kanilang mga script at hindi na rin tayo magtataka dahil hindi lang naman ito yung pangunang script na ginawa nila. Kasi nung una pa man, kay BP Sara pa lang na Quadco to Wadcom at kay PRRD na to Wadcom sa EJK Kuno at kung ano-ano pa, accountability BS, ganon din, di ba? Script din ang ginamit nila. So, wala na tayong aasahan pa sa administrasyon ni Bangag na gagawa sila ng honest na pahiring at mga bagay-bagay na makakatulong talaga sa mamamayang Pilipino. Hindi na yan sila gagawa ng ganyan. Huwag na tayong magtaka kung may mga susunod pang mangyayari na may mga script at may kung ano-ano pang mga palabas ang gagawin nila. Kasi yan nga po kasi ang linyahan ni Bangag. Sanay sila sa propaganda, sanay sila sa mga kasinungalingan, sanay sila sa mga kalokohan. Yun na nga lang mga pictures na pinopost nila sa page, sa Facebook page ni Lisa Tanas Marcos. Na mga pictures na nung panahon, mga 2-3 years ago pa, tapos nag-throwback sila at sinasabi nila kung kailan kuha yun. Alam naman natin na hindi totoo kasi nabubuking. Parang bagoong nga na kahit takpan mo yung kalokohan at kasinungalingan, umaalingasaw pa din yung baho. Ganyan na ganyan ang ginagawa nila. Kaya hindi na tayo magtataka kung meron pang mga susunod na kalokohan na gagawin itong Tridorcom. So ito ang dami nilang pina-contempt. Dahil nga hindi daw dumalo at yung mga pinapa-contempt nila, yun talagang mga vloggers na mayroong mga information na talagang nakakasira sa administrasyong Bangag. Sa totoo lang, Bangag ha, ito usapang real talk to ha, kung nakikinig ka man. Or i-share nyo to para makarating sa kanya. Gusto ko lang sabihin kasi sa'yo, Bangag, na hindi mo na kailangan ng ibang tao para sirain ka at wasakin ka. Kasi mahusay ka na dyan. Kayang-kaya mo na yan. Expertise mo na yan na sirain ang sarili mo. Okay? The fact na ikaw ay nagsisinungaling under your nose, under everyone's nose, nagsisinungaling ka sa lahat ng mga ginagawa mo at sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa salapi, sa iyong paglilingkod sa bayan ay puro paimbabaw at hindi totoong pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino. Pagsisinungaling na yan hindi mo na kailangan ng ibang tao para sirain ka kasi ikaw na mismo ang sumisira sa sarili mo. Sirang-sira ka na sa taong bayan at napakahusay mong gawin yan sa sarili mo. The fact na hindi mo nga kayang magpa-hair follicle test para pabulaanan yung video na yan is wala kang credibility, men. Wala kang credibility. Yan, real talk tayo, men, ha? Real talk tayo kasi hindi na po mangmang ang taong bayan ngayon. Mas marami na ang lumalabas, mas marami na ang naninindigan, mas marami na ang nakakakita ng mga kalokohang ginagawa nyo. Okay? The fact na tinatakpan nyo ng kung ano-anong kalokohan ang mga kasamaang ginawa nyo sa gobyerno at sa Pilipinas, nakikita na yan ng taong bayan. Okay? The fact na pinakidnap nyo si PRRD at dinala nyo sa ICC ng labag sa kanyang kalooban at labag sa kanyang due process at human rights,
wala na, hindi mo na kailangan ng ibang tao para sirain pa yung sarili mo. Dahil ikaw mismo, kayang-kaya mo nang gawin yan. Mahusay ka dyan. Dahil ikaw, puro distraction lang ang ginawa mo sa Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Yes, that's the truth. You gotta accept it. Either you like it or not, that's what is happening right now. You are a big distraction to the Filipinos and to the Philippines. Katotohanan yan, nangyayari yan. Kasi the fact na binigyan ka ng pagkakataon ng mga Dutertes na makapaglingkod sa taong bayan dahil sabi mo continuity at unity. Pero hindi nangyari yan kasi unang taon pa lang nagnanakaw na kayo sa taong bayan. At hindi yan nagustuhan ni BP Sara kaya siya kumalas sa inyo, kaya nyo siya pinapahirapan. Yan ang katotohanan. Huwag na nating paikot-ikutin pa, okay? Totoo yan. Yan ang katotohanan, kaya nyo pinapahirapan ang mga Dutertes dahil hindi niya kinayang mga pinaggagawa nyo at hindi niya masakyan yung mga kasamaang ginagawa nyo sa bansang Pilipinas. Kaya nyo siya dinidikdik at gustong tanggalin dahil ayaw nyo na mabuking kayo ng taong bayan na mga magnanakaw at sinungaling kayo. Na ayaw nyo. Kasi nakikita naman ng taong bayan kung anong ginagawa nyo. We are not dumb. Okay? Hindi kami mangmang. Nakikita namin kung anong ginagawa nyo, okay? Sa maliliit na bagay, nagsisinungaling kayo. Kaya alam namin na sa mas malaking bagay, magsisinungaling kayo, okay? Yung pagkikidnap nyo kay PRRD nang sapilitan nyo siyang dinala sa ICC na kahit hindi naman talaga galing sa ICC yung mga pangyayari na yun, na kayo mismo ang nagsuko. Isang malaking pagtataksil yun hindi lamang sa mga Dutertes kundi sa bansang Pilipinas, sa soberenya ng bansang Pilipinas. Bangag, nakikinig ka ba? Palibhasa kasi sunog na yung brain cells mo sa kakasinghot mo. Sa kakasinghot mo yan, kaya wala ka ng matinong pag-iisip. Okay? Tanggapin mo na yan. You don't blame people if masira ka. You did it to yourself. You did it and your cousin Romualdez Tambanakaw, kayo ang gumawa niyan sa mga sarili nyo, kaya nasira kayo sa taong bayan. Hindi nyo na kailangan ng ibang tao para sirain kayo kasi sirang-sira na kayo eh. Kayang-kaya nyo nang gawin yan sa sarili nyo. Hindi nyo na kailangan ng ibang tao para gawin yun. Okay? Sirang-sira na kayo sa taong bayan. Tapos, ginagamit nyo pa ang pera ng mga taxpayers dyan sa mga walang kwenta nyong pahiring na alam naman nating wala kayong magagawang regulasyon at batas because it's all BS. To be honest, it's all BS. The fact na ang lahat ng inimbitahan nyo ay puro Duterte vloggers, alam na this. Bakit hindi nyo pinapatawag yung mga sumisira kay BP Sara? Yung mga vloggers na nagkakalat ng mga maling impormasyon sa kanila, sa mga Dutertes at lalo na kay BP Sara. Hindi nyo ipatawag. Hindi nyo ipatatawag yun. Kasi masyadong obvious na yung ginagawa nyo talaga para lang patahimikin ang mga supporters ng mga Dutertes. At yan yung mga Duterte vloggers. I told you, we're not dumb. We are seeing what you're doing. Okay? Hindi na kami mangmang. Kaya marami nang umiimik at nakikialam sa ginagawa nyo at sa mga kalokohan nyo dahil hayagan nyo nang nilalaglag ang mga sarili nyo. FYI, okay? So wag nyo nang gamitin pa ang Tridor.com para sabihin na fake yung video mo or whatsoever. Kasi if it's actually fake, why don't you just prove it and get the hair follicle test? But you're not doing it because you know yourself na ikaw ay addictus vinidictus. Huwag na tayong maglokohan, Bongbong Marcos, Lisa Tanas, at yung mga kasamahan mo, Tambanakaw, at kayong mga kampon ng kadiliman.
Huwag na tayong maglokohan. Kilalang kilala na kayo ng mga Pilipino all over the world. This is not just in the Philippines. Me, I am here in Vancouver. I am seeing what you're doing to the people. Ang kakapal ng mukha nyo na wala kayong naitutulong sa taong bayan pero meron kayong 17 trillion na utang. Ni wala nga kayong build. Wala kayong major na nagagawa para sa mga gusali, mga ospital, mga kung ano pa mang mapapakinabangan ng majority ng mga Filipinos. And you are effing kidding me for having 17 trillion pesos plus na utang for your 3 years in service. Bilang Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos, nakakagigil ka sa totoo lang. Nanggigigil ako sa'yo, promise. Pinipigilan ko pa to. Sobrang pahirap na ang ginagawa mo sa mga Pilipino. Sa totoo lang, madaldal ako eh. Pero hindi ko ginagamit yung dila ko sa politiko o sa mga gobyerno kasi hindi dapat ako nagsasalita. Pero kapag nakikita mo talagang sobrang naaagrabyado na yung mga kababayan mo, wala naman sigurong masamang magsabi ng katotohanan. And palibasa kayo, in denial kayo sa mga pinaggagawa nyo. Kaya okay lang sa inyo yung mga pinaggagawa nyo, in denial kayo na hindi kayo nagsisinungaling. In denial kayo na kidnapper kayo. In denial kayo na mga magnanakaw kayo. In denial kayo sa mga kasamaang ginagawa nyo sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. You are all in denial. Nobody loves you, Bongbong Marcos, maliban sa mga asong binabayaran mo. Don't pay them. I doubt they will never see you. They don't even come near you. Just don't give them money. Don't give them anything. Just tell them, okay, support me, but I will not pay you. Do you think they will come and help you and do all the shit that you're telling them to do? No. Nobody likes you, nobody loves you, nobody respects you. Wala talaga, promise, wala. Tama si BP Sara, kahit na hindi siya tumakbong presidente, walang natitirang respeto, paggalang at pagmamahal ang taong bayan sa mga katulad nyong masamang tao. Mga salbahe kayo sa mamamayang Pilipino. The fact na kayo nagpapakasasa sa pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino at ang mga Pilipino ay patuloy na naghihirap pa din, hindi mo makukuha ang pagmamahal at respeto ng taong bayan na pinapahirapan mo ever since you sit down there in the service of the Filipino dapat. Okay? Naiintindihan mo ba yon, Bongbong Marcos Bangag, Tambanakaw, Lisa Tanas at kayong mga aso ni Bongbong Marcos? Kaya lang naman kayo nandyan. Kayo mga supporters ni Bangag. Kaya lang kayo nandyan dahil most of you are paid. May nahihita kayo sa pagnanakaw niya sa taong bayan. Technically, magnanakaw din kayong lahat dahil nakikinabang kayo sa ninanakaw niya sa mamamayang Pilipino. Yan ang totoo. Huwag na tayo maglokohan, okay? So kahit anong paulit-ulit na hearing nyo dyan, wala pa rin kayong makukuhang respeto dahil wala ng credibility ang mga pahiring nyo. Lahat kasi yan, puro pamumulitika. Alam mo sana kung nagpapakita ka man lang ng serbisyo, kahit papano kahit 60 or 70% of the people are seeing what you're doing na nakikinabang sila, I don't think na kailangan mo pang siraan ng mga Dutertes. Lumaban ka lang ng patas? Pwede naman eh. Paano ka ba lalaban ng patas? E di maglingkod ka din. Magsilbi ka din. Ibigay mo yung nararapat sa mga taong serbisyo na dapat sa kanila. Kalusugan, edukasyon, trabaho at hindi akap. Yang akap at mga ayudang ginagawa nyo, kayo lang nakikinabang